Ngayong araw, meron akong Burger McDo. Paano kung isang araw, bilang isang rider, pasukan ka ng order at i-deliver mo to sa malayo? Kakayanin ba ng isang rider? Kaya ako si Race T, simula dito sa Cavite, i-deliver ko tong burger sa lugar ng Bicol ng nakamotor. Kaya tara, samahan nyo ako sa nakakapagod, nakakangalay at mahaba-habang biyahe papuntang Bicol. May i-deliver ko nga ba to sa Bicol? So ayun guys, nandito tayo ngayon sa McDo Dasmariñas, Cavite at dito natin bibilihin yung burger na i-deliver natin sa Bicol. So kasama natin si Apollo. Paul, hey, ayun, nakapunpanda naman yan, ako Grab. Kami yung magdi-deliver papunta sa Bicol and ayun, salitan kami mag-drive. So tara, samahan nyo ako, bili na tayo ng burger para masimulan na natin to. Let's go! Let's go na! Umorder na agad ako ng burger, pumila at nagbayad. Pagkatapos umorder, nag-ready na agad kami. May nakakilala pa nga sa ating mga Grab rider eh. Magdi-deliver ako ng isang burger sa Bicol. Burger lang sa Bicol? Oo. Iwanan mo na yung burger dito. Pero naniniwala kayo makakarating yung Bicol sa yung burger sa Bicol? Makakarating ka pero yung burger hindi. Thank you boss ha. Hindi talaga kapani-paniwala na makakarating ang burger sa Bicol. Sobrang layo ng Bicol at possible na masira o mapanis yung burger. Pero wala nang atrasan to, kaya sinimulan na namin magbiyahe. Sabi sa Google, simula sa Cavite, 10 hours and 31 minutes bago makarating ng Bicol. Depende pa rin sa traffic at hinto kapag umulan at nagutom. So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa Quezon Province. Ayun o, grabe ba? Huminto lang kami saglit para mag-picture, tapos biyahe na ulit. So ayun guys, ito yung unang stopover natin. Kakain lang tayo saglit. Oras natin guys, 11:02. Umalis tayo ng McDo Dasma ng 8:30. Ilang oras pa yung lalakbayin natin? Meron pa tayong 6 hours and 26 minutes. Kakain muna kami saglit. Tara! Wala na kaming sinayang na oras. Sobrang gutom na. Kaya umorder na agad kami ng kakainin namin. Guys, ito ang ating tanghalian ngayon. Dito pa kami sa Quezon Province. Actually, kakalagpas lang natin doon sa Arco. And may nakita kami ditong karinderya. And ito yung burger natin guys na i-deliver natin. Ilang oras pa lang ang biyahe, nakakaramdam na agad kami ng pagod. Kaya ikinain na lang namin to. Pagkatapos kumain, larga na ulit. Ako naman ang nag-drive. Medyo malayo pa kami sa katotohanan. Kaya wala sa isip namin ang huminto. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Hanggang sa maranasan namin ang unang problema. Sobrang traffic to the point na muntik pa ngang mabangga. Pero dahil sa tiyaga at pasensya, nalagpasan namin ang traffic. Balik ulit sa smooth ang biyahe. Habang nasa biyahe, sa kalayuan natanaw namin ang pangalawang problema. Dumidilim ang kalangitan at mukhang uulan. At hindi nga kami nagkamali, kaya napahinto at napasuot kami ng kapote. Pagkatapos magsuot ng kapote, biyahe na ulit. Walang hintuan to. Kailangan natin mai-deliver ang Burger McDo sa lalong madaling panahon. Baka nagagalit na ang customer. Napadaan na rin kami sa tinatawag nilang Bitukang Manok, the old zigzag road dito sa Quezon Province. Pagkatapos namin lagpasan ng Bitukang Manok, lumakas na naman ang ulan, dahilan para huminto at magpagas na rin. Grabe, lakas ng ulan ah. Pangalawang full tank. Saan ang lugar na to, boss? Timon? So ayun guys, naka-pangalawang full tank na tayo dito sa motor na to. Pero stop muna tayo dito kasi nababasa yung mga gadget natin. Grabe ba? Ang hirap na ito, bossing. Nagdesisyon kami na huminto muna sa gas station na ito dahil sa sobrang lakas ng ulan at nababasa na ang mga camera. Maiti-deliver kaya natin sa tamang oras at tamang panahon ang Burger McDo na ito. At sino itong customer na ito na walang kaalam-alam na may darating na Burger McDo sa bahay nila? Nahinto kami sa lugar ng Atimonan sa kadahilan ng sobrang lakas ng ulan at nababasa na ang mga gamit at camera. Pero nung medyo humina din ang ulan, nagpatuloy na ulit kami sa biyahe. Sobrang layo pa, pero yung pagod namin ang lala na. Gusto ko nang ihiga yung likod ko. Ayun kong masasabing, ang hirap pala talaga. Hindi ako sanay. Pero bawal nang huminto, bawal nang bumalik, at bawal nang sumuko. Kaya kahit sobrang pagod na, nagpatuloy lang kami sa biyahe hanggang sa may madaanan kaming kainan. Huminto kami para magpahinga at kumain. So ayun guys, stopover muna tayo. And ngayon, di ko alam kung nasaan na to, pero kakain muna kami saglit kasi grabe, sobrang sakit ng likod ko. Dito medyo mainit na. Kanina sobrang lakas ng ulan eh.
Wala kung saan to, pero tanong natin kung saan to. Boss, anong lugar na to, boss? Ano, Lopez, makabos na. Hindi na lang. Be. Okay, ikaw muna saan namin. Dito na pala tayo sa Lopez. Lopez. Opo. Lagi na ako. Ha? Case. Autograph case. Kakain muna tayo saglit. Merienda ba? Kasi anong oras na? Oras natin. Oras natin, guys. 3:03 na ng hapon. Tagal pa, ang layo pa. Ito, kaya ba? Sa sobrang hirap, deserve siguro naming magmerienda ng masarap. Umorder kami ng pinakamasarap na tinitinda nila dito. Kaya pagdating ng order namin, kumain na agad kami. Pagkatapos kumain, nagpahinga muna kami saglit. Umitlip ako kasi iba na talaga yung pagod ko. At maya-maya lang, tumuloy na ulit kami. So ayun guys, pagkatapos ng mahabang pahinga, game na ulit. Game na. Game na, hanggang doon na to. This time, ang plano, wala nang hintuan. Hanggang sa makarating kami sa bahay ng customer natin. Hey! Guys, nandito na tayo sa gateway ng Bicolondia. So ayun, dito na tayo. At legit na nasa Bicol na nga tayo kapag dumaan tayo dyan. At habang nasa biyahe, naabutan na naman kami ng malakas na ulan. Nagtuloy-tuloy lang yung ulan. Ang mahirap pa neto, dumidilim na sa daan. Kaya naisipan muna namin huminto. So ayun guys, dito tayo ngayon sa 7-Eleven. Papahinga kami. Anong oras na? 6:40. 6:40. Ilang oras pa tayo bago makarating sa pupuntahan natin? 2 hours and 26 minutes. So ayun guys, medyo madilim na. Ayan. Nandito kami ngayon sa Rostan. Anong lugar to? Tagkawayan. So nandito kami sa Tagkawayan sa 7-Eleven. At this moment, nawawalan na ako ng pag-asa. Gabi na, nasa Tagkawayan pa lang kami. At ang pupuntahan namin, Tabaco City. Ilang oras pa ang biyahe nun. Ang unang pumapasok sa isip ko, ayoko pumunta ng gabi dun sa customer natin. Ayoko mang abala ng gintong oras. At ang pangalawang iniisip ko, saan naman kami matutulog ngayon? Kinakabahan na ako. Buti na lang, bandang Naga, may kakilala kaming pwede matulugan. Kaya dun muna kami dumiretso. So ayun guys, oras natin ngayon, time check tayo, 10:56 na ng gabi. And ito, matutulog na kami ng kasama ko. Guys, sorry hindi natin naabot, hindi natin na-deliver ngayong araw kasi sobrang ginabi talaga. Kasi nandito pa lang kami ngayon sa Pili, Naga. Pinakapupuntahan kasi talaga natin is Tabaco, nasa Albay. So simula dito sa Naga, maglalakbay pa kami ng almost 3 hours. So kapag tinuloy-tuloy namin, mga madaling araw na 3 AM na kami makakarating dun. So hindi rin namin maaabot yung deliver natin, yung burger natin. So wala rin kasi madaling araw, tulog pa yung pupuntahan natin. Nakapag-decide kami ngayon na matulog na lang muna ng kasama ko and magpahinga. Then bukas, dahil ginabi na kami sa daan, naghanap muna kami ng matutulugan. Mas okay na umaga natin i-deliver yung burger dun sa subscriber natin. Pagkagising, nag-asikaso na agad kami para bumiyahe at i-deliver ang Burger McDo sa subscriber natin. So ayun guys, paalis na ulit kami ng kasama ko. Ayun o. So i-deliver natin to sa lalong madaling panahon. Kailangan ngayong araw ma-deliver na to. Ngayong araw. Yan. So tara. Pero hindi pa kami nakakalayo, biglang bumuhos ang ulan. So ayun guys, nabutan tayo ng ulan. Ang lakas ng ulan. Hindi natin ito ma-deliver hanggat umuulan. Simula pa lang yung biyahe, uulan agad. Pero i-deliver natin to ngayong araw. Sabi ko lang to dito. Matagal din kaming huminto dito. Tagal tumila ng ulan. Kaya nung huminto ito saglit, sumipat na agad kami. Pero maya-maya lang, lumakas na naman ang ulan. Kaya huminto na naman kami. Ulan ang pinakakalaban namin ngayon. Hindi kami makasugod sa ulan kahit may kapote. Kasi yung mga camera sa bag lang namin nalagay. Mababasa talaga. Pero maya-maya lang, huminto rin to. Kaya sinamantala na namin to. Wala nang makakapigil sa atin ngayon. Kailangan ngayong araw, ma-deliver na natin to. Pero hindi talaga namin hawak ang panahon. Napahinto na naman kami neto sa gilid. Ilang oras din kami ditong na-stuck. Abutan na naman kami ng ulan guys. Guys, meron pa tayong 1 hour and 2 minutes. Pagkatila ng ulan, bumiyahe na agad kami. Wala nang makakapigil dahil gumaganda na ang panahon. Umaaraw na, kaya dire-diretso na ang biyahe namin hanggang sa makarating na kami ng Tabaco City. Tabaco guys, Tabaco. Tabaco na tayo. Guys, ang oras natin ngayon 4:57. 4:57 na ng hapon and maggagabi na, kailangan natin ito mabigay agad yung deliver natin.
Yes. So tara, let's go. Ilang minuto na lang, madideliver na natin ang dalang burger na galing pang Cavite. At sana, yung pagbibigyan natin na subscriber ay nasa bahay lang nila. Kaya pagdating ko sa bahay nila, dumiretso na agad ako at nagpanggap na Grab rider. Kunwari, may order sila. So ayun guys, dito na tayo ngayon kala Ariel Capasio and magpapanggap tayong Grab rider na mayroon siyang deliver na burger from Cavite to Bicol. So ito na yung burger natin. Let's go! Ako po! Si Ariel Capasio po. Suso ka lang doy. Kilala ko na yan. Order mo, burger. Order po, order po. Pasok na. Order mo. Pasok na. Galing pa po ano? Galing pa pong Cavite. Burger mo. Let's go! Tama. Di pa tayo nagmerienda. Tignan mo muna yung burger ng galing ano, galing Cavite. Sige na, tapusin mo muna yung vlog ko. Dito yan eh. Galing Cavite pa pala. Punta lang ng Bicol. Anong lasa? Anong lasa? Lasang Cavite. Si Ariel Capasio ang gumawa ng play button ni Kong TV. At siya rin ang kauna-unahang subscriber ko dito sa Tabaco City. Sobrang namiss ko tong taong to, kaya naman may pasalubong kang Burger McDo na galing pang Cavite. Ikaw, taga saan ka? Baka ikaw na ang sunod ko na deliveran. Comment down below kung taga saan ka at pupunta